Good morning po sa lahat. Amen. Good morning po. At alam ko po, nandaan yung dalawang buong linggo ng tagpulan. Pero mabuti po ang Lord dahil sumisikat na po yung araw at makakapagpatuloy na po tayo ng mga labahin. Biro lang po. Alam ko po, meron po tayong mga baon-baon na mga pasasalamat sa puso natin. Amen? Amen po. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para tayo makapag-umpisa po tayo ng ating labahin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lahat po tayo, ibubuka po natin yung ating mga labi ng ating pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. We honor you, Lord God, in this place. Purihin ka, aming Ama, Panginoon. Dakilain yung pangalan mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, pinasasalamatan ka namin ngayong umaga, Lord God, sa isang bagong umaga, Panginoon, na minsan pa, Lord God, nararanasan namin ang iyong biyaya, Panginoon. Kung bakit kami nandito sa harapan, kung bakit kami nakakatayo, Panginoon, ito'y walang iba kundi sa iyong kabutihang loob, Lord God, sa iyong mga anak. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga naranasan na kabutihan mo, Panginoon, pagpapala mo, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, pag-iingat mo sa amin, Panginoon, pag-iingat mo sa aming mga pamilya, sa aming mga kalusugan, sa aming mga kagalingan, Panginoon, papurihan ka, Panginoon. Hallelujah. Kulang lahat ng aming mga salita, Lord God, para pasalamatan yung pangalan mo, Lord God. Pero sa ganitong paraan, Panginoon, alam ko, Lord God, alam namin lahat, Panginoon, na nagagala ka, Lord God, sa mga puso na may pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Ngayong umaga, Panginoon, gusto namin itaas yung pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Iniimbitahan namin ang iyong presensya, Panginoon. Bumaba nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Lord God. Hallelujah. Tinataas namin, Panginoon, ang isang buong araw na ito, Panginoon. Ang gawain, Panginoon, mula sa magpapaawit, Panginoon. Hallelujah. Tinataas namin. We declare, Lord, your anointing, Panginoon, sa aming magpapaawit, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng bukas na tenga, Panginoon. Bukas na puso, Panginoon, at nauuhaw na mga kaluluwa, nauuhaw na Espiritu, Lord God, para tanggapin at makain ng iyong salita, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Ngayong umaga, Lord God, nais ka lang namin papurihan, nais namin umawit at sumayaw, Panginoon. Hallelujah, sa presensya mo, Lord God. Dahil ikaw, Panginoon, ay mabuti, Panginoon. Mabuti, Panginoon, ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ay buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Ikaw ang pinaka-mabuting Panginoon sa lahat, Panginoon. At lahat ng ito ay, Panginoon, tinatas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bagamat minsan dala-dala natin yung mga disappointments, mga problema, mga kung ano man ang ating dala-dala. Pero narito po tayo ngayon, alam natin pinalaya tayo ng Lord. Jesus set us free. Amen? Tayo po ay malaya na sa anumang fear, anumang disappointment, anumang condemnation. Tayo po ay free sa lahat ng bagay. Free po tayo mag-worship sa Lord. Free po tayo sumayaw, malakbang, at isigaw ang kanyang pangalan. Malakbakan niya po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, pamayan po natin ang bawat isa. And let us worship the Lord our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord, because you are good. Hallelujah. And you give us freedom. Thank you, Lord God. Hallelujah.
pag-ibig o pinupusan. You deserve all the glory, praises, and honor, Lord God. Hallelujah. Ikaw na Diyos na nagpapakalma sa lahat ng sitwasyon, Panginoon, sa anumang magulong sitwasyon, Lord. You are the peace that guards our hearts, Lord God. Hallelujah. Salamat sa kapayapaan, kaloob mo sa bawat isa, Lord God. Hallelujah. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Nag-uumapaw, Lord, yung papuri at kagsandalanan sa iyo. Dahil ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay karapat-dapat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. What a peace that guards my heart. My help in times of need. Lord, ang pag-asa, Panginoon. Hallelujah. And bring me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. With all my heart, hallelujah, Lord, worship Jesus. I worship
you, Lord. To you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pag-ibig ng Panginoon, maraming salamat sa Lord dahil safe ang bawat isa. Gusto ko kayo. Amen. Kabila na may mga nagdaang bagyo, mga baha, ay ang Diyos ay laging mabuti. Amen. May mga challenges, pero laging nagtatagumpay sa biyaya ng Panginoon. Amen. Excited na po ba tayo mga panginig sa salita ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, mayroon akong na-discover na may maganda palang benepisyo ang pagiging tahimik. Katulad mo, yan, laging ganyan. Laging ganyan. Lalo na kapag dumarating na yung Word of God. Alam niyo, sa Amerika, kapag naka-attend kayo ng black service, sasabihin, Amen, Pastor! Ganon. Yung mga tao, Preach it! Preach it! Pastor! Ganon. Na, grabe. Kumbaga ibang-iba yung kultura ng habubay. Kapag nakita niyo daw parang masakit sa mga solid. So, pansin natin, pero mga positive, yung pagiging tahimik na tulad niyo. Nasabi dito, hypertension reduction. Yan. Na kapag daw tumatahimik tayo, nagkakaroon tayo ng pagbaba ng high blood. Alam mo na. Kapag si Mrs. o si Mr. high blood, sabihin pa lang, sabi ni Pastor, di ba? Lalo nag-straight na kapag dumadaldal, sumisigaw, lalo nagpapump ang dugo. Di ba? Kaya nga sabi, studies have shown that even brief silent intervals can reduce psychological, arousal, and stress niya. Kaya, kailangan, ano daw po? Ano daw po? Yung tumahimik. Pangalawa, enhance attention and creativity. Na kapag gulong-gulo ka na, kapag hindi mo na alam ang gagawin mo, kailangan mo tumahimik. Dahil sabi nga, yung silence activates the brain default mode network. Kumbaga, parang computer, kapag tumahimik siya, meron siyang default mode network na ito yung mag-associate doon sa self-reflex, memory consolidation, and creative insight. Na ito daw yung nagbibig sa atin ng na kapag tumahimik ka at gulo-gulo ka, maya-maya dahil meron kang konting silence, sabihin nga po natin, ayan. Na maya-maya kapag tumahimik ka, kayo po tayong konti. Then, sabihin po natin, ayun, hindi yung puro dagdalan, huwag yung muna subukan yung gusto mo subukan, tumahimik muna, at pagkatapos, hayaan muna natin mag-create ulit, ma-activate yung ating thinking. Pansinin niyo, paminsan kapag may nawawala yung bagay, mas tarang-tarang sa kanya, hindi mo lang pala. Diba? Yung may mga problema kasi sinusod, tapos dahil tarang-tarang ka, hindi mo na alam ang gagawin mo, tapos napahinga ka lang, umupo ka ng sandali, uminom ng tubig, pagkatas, wala dapat yung gawin. Pangatlo, sabi, self-awareness and mindfulness. Na itong pagiging tahimik ay nag-encourage ng self-awareness by allowing individual to observe and accept their thoughts and feelings without judgment. Kita niyo kapag nag-aaway, di ba? Subukan mo tumahimik. Walang away. Bakit? Kasi nakunawaan mo ngayon, bakit ko ba magpadalos-dalos tayo? Bakit ko ba nasabi ito? Bakit ko ba nagawa ito? Diba? Na ito'y nakakatulong sa atin para maintindihan yung emotion at nag-improve daw po yung ating emotional regulation. Hindi tayo nagiging padalos-dalos. Hindi, ayun nga kadalasan, di ba? Na kapag may problema or galit,
ba? Marami tayong desisyon na mali. Lalo na yun nga, kapag na-trigger na yung ating emotion, eh, kung ano yung masabi natin, dahil nahihiya na tayong bawiin, eh, gagawin na natin. Pero kailangan daw, okay, last, stimulate brain cells. Ayan. Coping the brain cells activity. And then silence can stimulate brain cells growth. Kumbaga, kapag tumatahimik tayo, nagkakaroon ng pag-grow. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Kamusta kaya yung utak nyo? Pag lagi daw tahimik, ano daw? Nag-grow yung kanyang brain. And ano daw? Particularly in the hippocampus. Ayan, parang school yun. Which is crucial for memory and emotional regulation. So, regular periods of quiet can also improve sleep quality. Tingnan mo yung katabi mo. Bantayan mo yan. Ano? Kapag matahimik na yan, maya-maya, akin na yan. Napasin niya lang sa mga asawa yung kinukwentuhan niya, matahimik na. Maya-maya, tulog. And reduce cortisol levels. Kumbaga, dahil sa pananahimik ay nagkakaroon ng rest at makakatulog. Kaya pakibantayan ko mamaya, ano? Pagkahimik na, alam niyo na kung ano ang gagawin. Okay? Pero tandaan po natin na ang dami palang advantage ng pagiging tahimik. Lalo na maganda nga sana kung yung mga marites, di ba, ay mananahimik. Siguro ang payapa ng inyong barangay. Di ba? Yung wala silang away, dahil kung ano-ano naririnig na kwento, nagpapawas, and then meron pang new version. Base sa iyo, napakinggan at naintindihan. Na bagamat hindi iyon yung dapat sabihin o sitwasyon, dahil ito yung iyong interpretation. Masasabi, alam mo ba, yung kapitbahay namin naghihirap na. Samantala nag-ulam lang ng tuyo, dahil masarap ang tuyo, iisipin niya, naghihirap na dahil nakaamoy siya ng tuyo. Di ba yung mga gano'n? Ano? Na dahil sa kadaldalan, nagkakagulo yung mga kapitbahay. Pero, tandaan po natin, hindi lahat pala ay maganda sa pananahimik. Lalo na kapag pinag-usapan po natin yung patungkol sa mabuting balita. Amen? Patungkol sa gospel, hindi kailangan natin manahimik. Bakit? Kasi if we don't speak, how will they ever hear the good news? Na kung di tayo magsasalita, papaano nila maririnig yung mabuting balita? Samantalang ito ang problema ngayon. The church is silent. Diba? Habang yung mundo ay napakaingay. At yung mga Kristiyano, habang yung marami ay, well, God! Diba? Ibasa ang batas! Na ang daming ingay ngayon, sa panahon ngayon, ang totoo niyan, kadalasan kung sino yung maingay, siya yung pinakikinggan at binibigyan ng pansin. Tama. Tama ba ako? Di ba totoo? Di ba yung kanina? Pansin sa akin. Pero sumigaw ako, lahat kayo, baka maging yung mga nanonood sa atin, nabibigla at nabibigyan ng atensyon doon sa kung sino nagsasalita. Bakit? Kasi sa mundo na ito, ang daming distraction. Lalo na yung mga social media, yung mga opinion ng iba, diba, yung mga digital noise, ang dami na nagdadala, na kung tatanungin natin, dapat sana tayo mga Kristiyano ay hindi manahimik. Amen. Na tayo yung alam natin yung tama, dapat tayo hindi manahimik. Bakit yun? Takot ba tayo? O nahihiya? Or feeling, hindi pa kasi ako, sana hindi pa ako magaling, hindi pa ako natitrain. So dapat po, ito po yung tandaan po natin, na si Apostol Pedro, dito po sa Romans chapter 10, bibigyan po tayo na simple, ngunit urgent na katotohanan. Na sabi po ay walang
makaririnig maliban kung may magsasalita. Pakibulong mo nga sa katabi mo, wala daw makaririnig maliban kung may magsasalita. Tama no? Na hindi natin malalaman, hindi nila malalaman, maliban na may magsasalita. Tayo po tayo lahat. Dito po tayo sa Roma, chapter 10, verse 13 to 17. Ang sabi po dito, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who hath believed our report? So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa Tagalog ko, para lalo mo natin maunawaan. Dahil sinasabi sa kautusan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala sila napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung wala mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ng sino man kung hindi sinugo? Tulad ng nasusulat, o may gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang maniniwala sa aming ibinabalita? Last, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ito po yung pag-usapan natin ngayon, breaking our silence. Manalangin tayo. Salamat po aming Diyos. Dahil sa maingay ng mundo ito, ayaw mo kami manahimik. Salamat po dahil meron kang biniwang mga mensahe, salita, utos, Panginoon, mga pangako, para gampanan namin yung papel na pinapagawa mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, we ask for your Holy Spirit na patuloy na mag-ministeri sa aming kalingkuran. Alam ko po na espesyal yung araw na ito. Meron ka mga ipapahiwatig sa amin. Bagaman, minsan sa amin ay hindi kami komportable. Ngunit, through the help of your Holy Spirit, Lord God, masunod nawa namin ang iyong kalooban dito sa lupa. Galing sa amin. Tulungan mo nga po kami. Bigyan mo nga po kami ng mga tenga na handang makinig. Atensyon na nakafocus sa iyo, Panginoon. Maging yung mga nanunood ngayon through online, Lord God, we ask that you will minister, Lord God. Na patuloy kang mangungusap, magtuturo, gagawa sa aming mga buhay. Ano bang mga challenges, ano bang mga pinagdadaanan namin ngayon, Panginoon. Lord, ipahayag mo ang iyong pag-ibig. Ipahayag mo ang iyong kapangyarihan, O Diyos, na magtatagumpay kami sa tulong mo, O Diyos. Sa iyong biyaya, Panginoon, we can do all things, Lord God. Sa tulong mo, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, magtatagumpay ang iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo yung oras na ito. Pagpalain mo yung mga makikinig ngayon. At pagpalain mo ang iyong banal na salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Alapakan nga po natin ang Panginoon. So, meron sa lalaki na ang pangalan ay David na nagpatotoo. Ang sabi niya, meron daw siyang co-worker na Christian na matagal niya kasama, ngunit kailanman daw ay hindi nabanggit ang pagmamahal ng Jesus. Pagkatapos, meron siyang isang kaibigan na nag-invite sa kanya sa church. At doon sa church na yun, first na niyang marinig yung gospel. Kung baga mga siya, at hindi siya makapaniwala na ito pala ay hindi para lang istorya, kundi ito pala nangyari kay Jesus ay para din sa kanya at sa bawat isa. So dahil nga doon sa pangyayari na naliwanagan siya,
doon sa sitwasyon ng kanyang buhay na kailangan niya ng tagapagligtas. At yung oras na yun, sabi, tinanggap niya ang Panginoon. At tuwa siya. At sa araw, muli siya pumasok sa trabaho, at kinausap niya yung kanyang ka-worker. Sabi niya, araw-araw kitang kasama. Pero minsan, ay bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin yung kulay na pagmamahal? Alam niyo kung anong sagot ng kanyang kaibigan o yung kanyang ka-worker. Sabi niya, ayaw ko kasing ma-offend ka. Sabi nitong ni David, maluha-luha siyang sumagot doon. Sabi niya, handa ka bang hayaan ako mapunta sa impyerno para lamang hindi mo ako ma-offend? Handa ka bang hayaan ako mapunta sa impyerno para lamang hindi ako ma-offend? Ang totoo po niyan, the gospel is the most urgent news in the world. The gospel is the most urgent news in the world. Ang dami ng balita nila. Diba? Ang kadalasan, ano yung marami? May lindol, may panibagong lindol na naman, diba? May baha, may gera. Ang katotohanan pa rin ay yung mabuting balita pa rin ang pinaka-urgent na kailangan na sabihin at ipangin para sa mga. Kaya nga po yung Romans chapter 13, verse 17, ay magpapakita po sa atin ng plano ng Diyos para papaano ba yung daan ng kaligtasan. Pero meron siyang hinahanap or meron siyang mga participant na gusto niya yung kanyang mga tao ang siyang magsasalita ng kanyang mga salita. Amen. Na silent is not an option. Dahil gusto ng Diyos, i-break yung silence. Sabihin nga natin, aha. Okay? So, paano? Paano ngayon natin i-break? Paano natin ngayon malalaman na sabihin yung salita na ipinapahayag sa atin ni Jesus? So, may tatlong bagay po tayo kailangan malaman na why we must break the silence. Okay? Una, because of the great promise ng salvation. Kung mapapansin nyo, it's been, ilan na? 7 na pa ngayon, ano? 6 na messages. Ano, ang dami ng mensahe na pinaliwanag sa atin, na unawaan natin, na ito yung pagmamahal ng Ama. Ano daw? Na isugo niya si Jesus. Naalala niyo? Na ito yung central theme. Na yung pag-ibig ng Diyos ay napatunayan natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Na walang ibang kaligtasan maliban sa pagkilala at pananampalataya kay Yesu Cristo. Diba? At sasabi nito, sa talata natin binasa, everyone who calls on the name of the Lord, ano daw po? Will be saved. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Tandaan po natin, ito po isang pangako. Okay? Na ito yung dakilang pangako ng Diyos na sino man daw na tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi po siya possibility na siguro pag 10 beses ka na tumawag, maliligtas ka. Paminsan siguro hindi, paminsan siguro maliligtas. Pero sabi doon ay anyone who calls upon the name of the Lord, ano daw po? Will be saved. Ito isang pangako. Pangako na may kasiguraduhan. At hindi lang siya basta pangako, ito ay inclusive. Kapag sinabing inclusive, hindi lang ito para sa iisa o para sa grupo. Na oy, mababait dyan. Ano sabi? Everyone. Sa lahat. Amen. Yung pangako ng Diyos, yung kaligtasan yung offer ng Lord ay para sa lahat. Ibig sabihin, wala daw kung sino mang, ito, sobrang makasalanan nitong tao nito eh. Etsapwera yan. Hindi po. O ito, yung tao nito ay masasabi natin, nagpakalang ngayon, talagang sirang-sira na itong tao na ito. Hindi siya candidate, hindi po.
Ang sabi doon, everyone, sa lahat, nagtatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Ibig sabihin, wala daw social differences. Na, ito, mahirap to. Yung mayayaman lang ang maliligtas. Hindi po. Wala din daw pong racial. Hoy, pag maitim, siya puwera. Hoy, mga mapuputi. Yung mga black, naku, sorry. Sinumpa ay hindi po. Na, oy, Pinoy, o sasabihin nila, oy, mga Hudyo lang. Kaya nga po, hindi makapaniwala yung mga Hudyo na sila lang yung maliligtas. Ang gusto nila tanggapin na sila lang talaga. Hindi po. Inilaan po yung biyaya ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Tama po. At hindi rin regional na, oy, doon sa mga South, pwede yan. Pero dito sa North, hindi po pwede. O ito, yung bataan lamang, yung magpapalain na Diyos, umahal ng Diyos, yung kaligtasan na ino-offer. Hindi po. It is inclusive. Sabi mo, para sa akin. Amen. Para sa asawa ko to. Amen. Para ito sa kaaway ko. Amen. O, nagdadalawang isip kayo, Lord? Hindi. Para sa lahat po ito. Amen. Sa lahat na tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sa kabila ng ito'y para sa lahat, may tinatawag tayong exclusive. Sabihin nga po natin, exclusive. So, ibig sabihin, akala ko basta para sa lahat, inclusive to. Eh bakit gano'n naman palang exclusive? Para kanino? So, ibig sabihin, sabi nga, salvation comes only through calling on the name of the Lord. Kung sino lang, para sa lahat, pero kung sino lang yung tatawag. Amen. Para ba yung 911 is available for everyone? Tama? O sa atin, 117. Diba? Pero, halimbawa, susunod ang bahay mo, pagkatapos, ina-expect mo na darating si 117. Nangyayari ba yan? Hindi ba para sa lahat? Hello? Tama, di ba? Na hindi mo pwede, ina-expect mo, oy, Lord, magpadala ka na magliligtas sa aking asawa. Hindi mo pala tinatawag yung asawa. Amen. Diba? Ito ay exclusive. Para lamang saan? Tama-tama. Sa mga tumatama. Amen. Kaya pala, ganun. Madalas iniisip natin, uy, yung anak ko maliligtas. Pero tumawag ba siya? Diba? Kaya nga po, yun nga, may illustration na yung isang lifeguard na kapag nakakita siya ng malakas na alon at yung tao na roon, sabi niya, if you can call for help, I will save you. At madalas ang mga tao, hindi naman akong tao eh. Hindi, kaya ko to. Di ba? Nakapag-share mo yung gospel, hindi naman ako masamang tao, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng tulong ng Diyos. Kaya kong iligtas ang aking sarili. Pero ito yung promise. Ito yung exclusive. The promise is sure, but the call must be made. Sigurado po yung pangako ng Diyos. It is a great promise na lahat ng sino mang sasampalataya, lahat ng sino mang tatawag. Pero, yun nga po yung kailangan mo nang gawin. The call must be made. Hindi ikaw ang tatawag para sa asawa mo, hindi ikaw ang tatawag para sa mga anak mo. Dapat, sino man na sa kanyang sarili na tatawag sa Diyos. Hindi po ito package din. Amen. Ang advantage lang is, nandoon yung pamilya mo sa pamilya. Amen. Nandoon yung mahal mo sa buhay na ikaw yung ginamit ng Diyos para unang makakilala. Naalala ko po nung si Kuya Joseph, ang ginamit ng Diyos
para pumasok yung gospel sa amin. At yung nag-share po ng gospel sa amin, kahapon po ay inulid si Pastor Juan. Kaya po noong nagkaroon ng wait ay doon sa Bible School, na ikwento ko na wala ako ngayon dito kung wala si Pastor Juan. Bakit? Kasi siya yung ginamit ng Diyos para magsalita. Para i-share yung mabuting balita. Na kundi dahil kay Pastor Dolan, nakakalaguna pa na dinala ng Panginoon dito sa Bataan at ibinahagi yung mabuting balita ng Kristo. Sabi ko, wala mong Pastor ka dito. Sabi ko doon, the promise is sure, but the call is true. May pangako ang Diyos. Ililigtas niya. So, ang tanong, do we believe this promise? Para sabihin natin, pwede natin panghawakan na merong confidence para i-share. Na kasi kung tutusin, alam natin talaga ito at naniniwala tayo na sino man natatawag sa Panginoon, eh hindi mo tayo tatahin. Amen? Diba? Kung ito ay pwede sa ating asawa para maligtas, hindi tayo tatahin. Nasabihan yung ating asawa, o yung ating mga anak, o yung ating mga mahal sa buhay na kailangan nito. At wala ng ibang paraan para mangyari yung kaligtasan. Sabi, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Yan po yan sa verse, ano po? Verse 13. Balik po tayo doon sa context. Kaya na ito, maganda akong nag-aaral ng salita ng Diyos. Dito, binanggit ni Apostol Pablo kung yung Old Testament scripture. Pero, ang sabi niya doon sa verse, doon pala, sa pangalawa yan, sige po. So, if salvation is real, then, so, judgment. Ibig sabihin, kung itong kaligtasan ay totoo, meron din tunay ang judgment. Hindi po pwedeng totoo ang langit at hindi totoo ang impyerno. Naalala niyo ba yung time na shinare ko ito? Na ang tao, pagdating sa langit, parang bang niwa-water down ba? Yung parang bang, uy, sa langit. Pagdating sa impyerno, uy, masaya sa impyerno. Naalala niyo yan? Yung shinare ko, 2 weeks ago, diba? Pagkatapos nag-viral yung sinabi ni Vice Ganda. Naalala niyo? Diba? Ilang araw lang, or ilang araw nga lang yun, na, uy, baka may beauty pageant pa din sa impyerno. Ako lang eh. Buti na una ako. Hindi ko ginaya, no? Kasi nga, ganito yung mentality ng mga tao ngayon. Para, uy, huwag kayong matakot sa impyerno. At huwag kayong ma-excite sa langit. Para ba? Okay lang, kahit hindi kayo mapunta ng langit, okay lang pa. Kung mapupunta kayo ng impyerno, baka masaya dito. Hindi. Ito yung kasinungalingan na ginagawa ng kaaway nito. Para mapaniwala ka, hindi mo pala mahalaga yung kaligtasan. Amen. Hindi mo pala mahalaga yung pag-ibig ng Diyos, yung gospel. Bakit ko pa i-share? Diba? Kaya nga dito pinapakita yung pangako ng Diyos. Pinapakita yung pag-ibig ng Diyos. Yung mga nakakaraling ko, ilang beses na natin paulit-ulit na dinahanda tayo ng Diyos. Na totoo yung pag-ibig ng Diyos. Totoo pag-ibig ni Jesus. Kaya nga may buhay na walang hanggan. Pero totoo din yung kamatayan at walang hanggan kamatayan. Kaya hindi na po pwede, oy, dito lang ako sa gitna. Okay? Ayoko mapunta ng impyerno, pero, di naman ako sure talaga sa langit. Pero totoo, wala sa gitna. Either one lang sa dalawa. Diba? Kapag hindi ka sa langit, saan ka? Kung hindi ka sa impyerno, saan ka? Ganun lang po. Ganun lang kasimple. Hindi yung,
seryosong bagay pag pinag-usapan na yung kaligtasan ng tao. Lalo na ngayon, grabe, di ba? Pabigla-bigla yung nangyayari sa buong kapaligiran. Hindi mo na mapangahawakan, para bang masasabi mo, oy, after 20 years, maganda pa yung gagawin namin. Ngayon talaga masasabi mo kung hindi pa darating ng Panginoon. Di ba? Na syempre, kailangan mo magplano, kailangan mo may gawin. Syempre, hindi naman sabi nga, nasa kampo pa plano, binigyan ka ng gusto ng Panginoon. Pero, hindi naman katulad ng dati, na para bang ang dali-daling gumawa ng mga plano, para bang for the next 5 years, 10 years na ngayon, parang inisip mo. Di ba? Na para bang masyado ka may na-aware na napakaigli na talaga ng panahon. Nagdadalawang isip na tuloy. Na talagang dapat maging handa ang bawat isa. At hindi lang basta maging handa, kundi dapat makita natin yung mga taong patungo doon. Amen. Para daw ba itong isang tao na nawala sa kabuluhan? Pagkatapos diretso papunta sa bangin, pero hindi niya alam. Ganito yung nangyayari ngayon. Maraming tao ngayon, hindi nila namamalayan na doon sila patungo. At ikaw, nakikita mo yung sitwasyon. Ano ang iyong gagawin? Diba? Natural lang sa atin, sasabihin natin na hindi man nainig, sasabihin, oh, hindi na! Diba? Hindi. Mahuhulog ka sa bangin. Hindi. Kung maaaring natatamad ka o tatakbo ka para pigilan siya, gagawin mo kahit na parang awkward. O kahit naman inisip natin na kapag sinabi mo, may bakit dyan! Sasabihin na, don't judge me. Diba? Mahulog ka! Huwag mo kung yun nga, ginergence. Pero papaano kung natanggap niya ng maayos? Sasabihin ko sa lahat ng maraming na kung di mo sinabi ito, mamamataan. Na kung di mo ako pinalalahanan, wala akong magiging. Amen? Diba? Kaya nga po, ihingin po natin sa Panginoon na buksan ng Panginoon ang ating mga spiritual na tanong. Kasi nga po, kapag naunawaan mo yung pangalan, doon sa maraming kaluluwa na patungo pala sa impyerno, yung mga taong wala pang pagkakilala ng Kristo, eh kailangan nakita po natin. Yun lang po, kasi wala nang ibang paraan. Pero hindi mabubuting gawa, hindi yung simbahan, hindi reliyon. Tangi pang isa lang yung solusyon. Sabi nga po lang, pangalan sa sino ng langit ang ibinigay, si Kaliligtas, di ba? Kundi ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. I am the way, the truth, and the life. Wala nang iba. Kundi ang ating Panginoon Sus lamang. Yung susi para sa kaligtasan nila. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Sabihin natin ulit. Aha. Amen. Merong pangako ang Panginoon para sa iyo. At ito yung dakilang pangako. Hindi lamang ito para sa iyo, kundi para sa lahat. Amen. Hindi nakikinig. Pangalawa, bakit kailangan o hindi natin kailangan manahimik? Bakit kailangan natin mag-ingay ngayon? At ipagsabihin yung pangalan ni Jesus kasi meron tayong responsibility. Sabi mo nga, responsibilidad. Lahat po tayo binigyan ng responsibilidad. Ang sabi ng Romans chapter 10, 14 to 15, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung hindi sila, meron silang makapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakinig kung walang nangangaral sa kanila? At paano makakapangaral sino man kung hindi siya sinugod? Ito po yung apat na paano. Paano? Ang unang paano, sabi po rito, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumampalataya? Naalala niyo sabi ng verse 13, ang sino man tatawag, tumawag, sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So, binalik niya ulit. Kumbaga, reverse. Ito yung
step, paano ang isang tao ay nakakakilala sa Panginoon. Okay? Madalas, nandun tayo sa kumilala na. Pero bago makakilala yan, ano muna kailangan? Bago siya tumawag, ang sabi nito, kailangan muna ng believing. Sabi nga po natin, believing. Diba? Ang hirap tumawag, katulad kanina, sinasabi ko sa inyo, bakit ayaw hingin yung tulong ng guard o ng tao, ng tulong ng Panginoon? Kasi iniisip niya mas kaya niya. Wala siyang tiwala doon sa tutulong sa kanya. Hindi siya naniniwala doon. Mas kilala niya pa, uy, may magpipray naman sa akin. Diba? Meron naman tutulong sa akin na iba. Hindi po. Kaya nga po, bago ka tumawag, kailangan, maniwala ka muna, sumampalataya ka muna. Pero tanong, sabi nga, paano sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Balikan ulit natin. Atras pa ulit tayo. Sa Romans chapter 10, verses 9 to 10. Ano sabi? If you declare with your... Tatahimik ba? No. Isasabihin. May iko-confess. Ano daw mo yung iko-confess? That Jesus is Lord. Ano? Na si Jesus ang Panginoon. Okay? Everyone focus upon the name of the Lord will be saved. Diba? Jesus is Lord. And believe in your heart that God raised Him from the dead. Sa kanila, malinaw po, kung hindi lang basta namatay si Jesus para sa wala. At nagkasakit, gumatay. At bumibig naman. Hindi po. Balik na naman tayo sa mensahe na krus. Dahil may nagpahayag. Mamaya pa na. Dahil naunawaan nila yung cross. At yung muling pagkabuhay ng Panginoon. You will be saved. For it is with your heart you believe and are justified. And it is with your mouth that you confess, proclaim, okay, your faith and are saved. Na sa pagkilala, sa pagko-confess, sa pagsasabi ng mismong tao. Anong kanina ulit? Paano sila tatawa kung walang silang pananampalataya? Walang iniwan na kayo sa Rizal. Paano masasampalataya kay Rizal? Di ba? Talaga namang tao lamang siya. Pero dahil nga kay Kristo, naunawaan mo na siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Ngayon, di ba? Magkakaroon na bubuo yung pananampalataya. So bago ka tumawag, ano mo na kailangan? Pananampalataya. Pagtitiwala. Okay? Believe. Pangalawa, ang sabi, paano naman sila sasampalataya kung wala silang napapakinggan? Na believing and hearing, people cannot trust a Savior they have not heard about. Diba? Ang hirap nga naman nun. Walang kwenta yung pananampalataya kung walang may nagsabi sa iyo. Ito pong si Afshin Javid. Isa po siya Hezbollah soldier. Ito po yung mga Muslim. Kapag sinerch niyo yung Muslim na nakakonvert, ang dami po, meron na po nakita, 200 Muslim na-convert sa Christianity, 2 Greece. Basta akala ko ba kailangan na meron magpapaliwanag, nagsasabi. Bakit ito wala nagsabi? Grabe. Alam niyo, ang mga Muslim kasi may paniniwala na napakalaga sa kanilang panaginip. Diba si Muhammad? Diba? Paano nang-usap sa kanya ng Panginoon? Si Allah. Through dreams. Kaya yun nasulat. Yung mga nasa pamagitan na panaginip. Kaya sa kanila, divine ito. Kaya ang Diyos nagkakaroon din ng divine intervention. Hello? Pero hindi lahat sa ganon. Amen. Kung baga may mga special, katulad ni Paul, pero ang totoo, hindi lang kasi nung araw na yun na nakausap niya si Jesus, kilala niya si Jesus.
ayaw niya ka kay Jesus eh. Ibig sabihin, meron siyang knowledge. Di ba? Na itong tao na ito, nakakilala, sabi dito, nagkaroon siya ng vision at na-convert sa Christianity. Ito no. Paano hindi si Jesus talaga yung kakilala? Kasi ito, alam niya ba yun? Mali bang merong nagsabi na itong tao na ito ay nakako sa krus ng Pilipinas? Wala nang iba. Tingnan niyo yung history. Sino ang napako sa krus at nabuhay ng maguli nung ikatlong araw? Wala na kukuha niyan ng papel na ako yun. Tama? Ako ba yung ibig sabihin? Walang ibang mag-claim na sino mang propeta, Diyos, o sino mang apostol, na magsasabing, itong tao nito, santo, na ipinako sa krus, pagkatapos ng 3 araw ay tanging si Jesus Christ. Kaya ibig sabihin, meron silang pagkakilala. Bakit sila magpapakonvert ng Christianity? Baka si Buddha yun. Yung nakita nila sa dream. Diba? Kaya nga po kailangan na merong magsasabi. Amen. Kaya kailangan huwag tayong manahimik. Si Ezekiel, isa po siyang propeta ng Diyos na sinabihan ng detalye na babala ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon kay Ezekiel? Ezekiel, anak ng tao. Ginawa kitang bantay sa bansang Israel, makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Sabihin nga po natin, babala. Okay, ano yung babala ng Panginoon? Sabi niya, kapag sinabi mong tiyak na mamamatay ang mga taong masama. Okay? Ano ulit? Kapag sinabi niya tiyak mamamatay yung mga taong masasama at hindi mo sila binigyan ng ulit? Babala. Okay? Upang sila'y makapagsisi, ang mga taong yun ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Totoong mangyayari. Kaya nga kanina sabi ko sa inyo, kung totoo yung langit, yung buhay na walang dahil merong mamamatay. Ngunit, pananagutan ko ito sa akin ang kanilang kamatay. Ang ganun. Ulit, ano kanina sinasabi natin? Responsibility. Ulit, responsibility. Ang Lord, binigyan siya ng responsibility. Ano kanyang responsibility? To speak, to say, to warn. Diba? Sabihin mo, papalaanan mo. Hindi yan natapos. Next, subalit, kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay na sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo na iyong pangalaman. We have responsibility. Hindi lamang po si Ezekiel noon, kundi maging tayo sa panahon ngayon. Binibigyan tayo ng responsibility to warn. We're not judging them. Mahal na natin sila. Kaya nga natin gusto sila, babalahan mo. Paalalahanin. Diba? Sabihan. Kasi kung mananahimik ka, mangyayari yung dapat ang mangyayari. Pero, tandaan mo, sabi nga po rito, kapag kinambit ka ng banal na espiritu, na sinabi mo, nasabihin mo, hindi makinig ka. Uy, mahal ka ng Diyos, gusto mo ba mapaham at hindi mo sinabi, nasabi rito. Ano po yung pangatlong paano? So, paano naman sila makakapakinig? So, kailangan daw ulit, merong magsabi. Pero paano naman sila makakaparinig kung wala mangangaral sa kanila? Hearing and preaching. Faith demands a message. Paano ka mananampalataya kung walang mensahe? Pero paano naman nila maririnig yung mensahe kung walang messenger? Last time, yung 3 weeks ago, si Pastora Grace, di ba, nabanggit mo to, proclaim, di ba, taga-proklama. So, kailangan may messenger, proclaimer ng truth.
Isa pa pong nakita kong istorya, dito po sa open doors, kapag chinek nyo po yung open doors, ito yung mga testimony ng mga taong kumilala sa Panginoon. Isa pong Muslim na babae na nakatira sa Horn of Africa. So, Africa na Muslim. Ang kanyang kwento, ang sabi niya, I had a dream. I saw a man who was smiling and crying at the same time. I somehow knew he was weeping for me. I read the Bible continually. And little by little, I learned about the love of Jesus for all men. It changed me from the inside. So, itong babae nito, nung siya'y nagkasakit, bigla sa kanyang panaginip, nakita siyang lalaki na masaya at the same time lumuluha para sa kanya dahil sa kanyang kalalagayan. At pagkatapos, dahil nga mayroon, okay? Kaya kadalasan, hindi natin, yes, ang headlines, kumilala ang tao ito dahil sa panaginip. Pero imposible na doon sa panaginip na yun o doon sa kanyang buhay, walang nagsabi. Okay? Meron pa rin connection, hindi mo pwede basta ka na lang na naginip at sasabihin mo, yun si Jesus. Paano mo naalaman na yun si Jesus? Ako po niya ibig sabihin, kailangan may mag-proclaim. Kailangan may magsabi ng message. At sabi rito po, ay a young Muslim woman who grew up in a life of privilege in the Horn of Africa, enduring hardship in order to find Jesus, was a risk worth taking as she found new hope from Christians who helped her and her sister in her journey of faith. Sabi mo sa katabi mo, may kailangan mo sa diba? Na itong kaibigan ng mga Kristiyano, ito yung tumulong sa kanya para doon sa journey ng pananampalataya. Hindi basta-basta isang araw na lang nagising siya, uy, kailangan ko si Jesus. Wala. Ibihira yung ganun kwento. Lalo na sa ibang bansa na walang pagkaunawa tungkol kay Kristo. Amen. Diba? Mabuti nga tayo dito sa Pilipinas, lahat alam si Jesus. Pero yung personal na dahilan kung bakit namatay si Jesus na para sa kanila personally, yun ang hindi alam. Alam lang para sa Rizal, namatay para sa bayan, tapos. Diba? Natapos na. May panibagong heroes na naman kung pwedeng namatay para sa bayan ng Pilipinas. Pero si Jesus, yung kamatay niya noon, ngayon at kailanman. Once and for all. Diba? Hanggang doon na yun. Tapos na, sakot na lahat. Yung hinahanap natin gamot, yung hinahanap natin solusyon. Ano pa rin, effective pa rin hanggang ngayon. Hanggang sa mag-aarating pang generation. So ito, dito pinapakita na kailangan na magsasabi. Na paano sila makakapakinig? Sabihin sa patalim mo kapito. Amen. Ito po. Last. Na paano. Paano makakapangaral? Ito na. Dito na nagkakatanong. Okay, pastor, kumbinsido na ako. Okay? Na bago sila tumawag, ano kailangan? Bago tumawag, palataya. Pero bago sumampalataya, kailangan makinig. Pero bago makapakinig, kailangan na magsasalita. Pero bago magsasalita, kailangan na magsusunod. Dito nagkakatalong na kami. Diba? Sabi, paano mag-aaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Preaching and sending. Preachers and messenger must be sent by God who made the message accessible. Sa panahon ni Jeremiah, sa panahon ng Lumang Tipan, ang mga propeta, yung ginagamit ng Diyos, sinusugo ng Diyos para magsalita para sa kanya. Okay? Kaya dito, si Jeremiah, sabi ng Lord, then the Lord told me, don't say I am only a young man, for you will go everywhere I again, everywhere I send you, and you will
Again, louder. And you will speak everything I commanded or commanded. So, you will go and speak. Hindi ka kailangan manahimik. Amen. Kailangan mo, kapag sinabi ng Lord, pumunta ka dyan, pumunta ka. Kapag sinabi ng Lord, isasabihin ka sa Kanya, ano sasabihin mo? Yung pagmamahal ng Diyos. Ano sasabihin mo? Yung warning ng Diyos. Amen. Diba? So, tumatawag ng Diyos ng mga propeta. Noong si Isaiah nagkaroon ng vision, again, sa Isaiah 8:9, sabi rito, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala o isusugo, di ba? Sino ang magpapahayag para sa akin o sa atin? Dahil nga yung Trinity. Sumagot ako, narito po ako ang iyong susunod. Kanina, paano daw mga ngaral kung walang sinugo? Di ba? Kung walang nagsugo. At dito pinapakita, in the Old Testament, usually, God is sending prophets. Mga tagapangaral, mga tagapagsalita para sa Kanya. At dito sa pagdating ng New Testament, si Jesus pumili ng 12 alagad na naging apostol. Last time, ano sabi natin? Apostoles. Di ba? Yung nagsimula, yung sent. Sinugo. Naunawa niya, naalala ni Paulette. Diba? Na sila ay sinugo ng Diyos para ano? Babalikan na naman natin. Lagi na po natin itong binabanggit. Gusto ng Diyos makunawaan natin na itong 12 apostol, yung 12 alagad ay sinugo ng Panginoon para magsugo din. Diba? Nakukuha niyo yung sabihin? Ulit, kanina sabi kay Jeremiah, go wherever I send you and speak whatever I command you to do. Diba? Dito sa kulang pa po ito, 20 pa nga po, 19 to 20, ano sabi? Therefore, go and make disciples. Sa ibang salin, go and preach the gospel. Sa ibang version or sa ibang gospel, kay Luke, di ba? Kay Mark, sabi doon, go and preach the gospel. Pero hindi kasi natatapos ang preaching. Gusto niya maging disciples. Kasi yung disciples na yun, siya rin ang go and make disciples. Nakuha niya? Nakupalit niya? And then sa verse 20, ano daw? And teaching them to obey everything I commanded you. Kumbaga, pansinin ninyo, paulit-ulit na sinasabi kung paano niya sinesend, paano niya sinasabi yung doon sa Old Testament, sa mga prophets. The same thing with the disciples. At sino po tayo? So, sino po yung sinesend? Ibulong mo sa kanila. Ako ba yun? Sagutin mo, oo, ikaw yun. Parang nagtatanong ulit si Lord sa panahon ni Isaiah, sino ang aking isusugo? Sino yung aking? Sino yung magpapahayag para sa akin? Ano sasabihin ko natin? Ako yun. Here I am. Amen. Balikan na natin. Ano sabi? Evangelism is something we can outsource to pastors, speakers, and mission teams. Madalas iniisip ng mga tao, ng mga Kristiyano, ng mga disipulo, na, uy, trabaho yan pastor. Hindi naman ako sinubo. Trabaho yan ng mga missionary. Trabaho yan ng mga speaker. Pero nagkakamali po tayo. Malinaw sa Matthew 28:19-20. The same mandate na sinasabing go and preach the gospel. Go and make disciples. Kaya nga po, it's the responsibility of every believers. Kung ikaw na nagpalataya, kung ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, it is your or our, sabihin nyo sa kanila, our responsibility
believer is called today. Witness. Halimbawa, meron sa pulubi. Gutom na gutom siya. Pagkatapos nakita niya meron doon free bread. Libre. Makakakaw siya kung gaano man gusto niya. At kung kumain siya, nasatisfy siya, nabusog siya. It is free. Pagkatapos nakita niya yung isa ng kaibigan na pulubi din. Nilagay niya kauong kasama sa pangamalimos. Anong gagawin niya? Nanagugulong. Diba? Gagaling kayo, sasabihin na, di ba tayo? Kaya nga po, sa Amerika, tingnan niyo yung Costco. Yung Costco, dito rin meron mga pre-taste. Para bago nyo itinda, tikman mo muna. Ang daming pinipili doon. Dito masarap. Di ba? Totoo, hindi mo daw kailangan maging masturbator para mabigyan ng faith. Kasi, meron bread of life. Amen. Meron Jesus na bread of life na nagbibigay satisfaction sa mga na kailangan ng tao. Ang kailangan lang ay sabihin. Amen. Alam mo ba yun? Sabihin nga natin, aha. Diba? Alam na natin eh. May buhay na walang hanggan, may libre na loob. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay subalit ang libre na loob. Diba? Naman ba tatanong kay Jesus? Pero bakit hindi natin ginagawa? Kasi inisip natin, hindi naman ako sinugo. Amen. Hindi ko naman yung responsibility. Pero totoo, nais na Diyos maging kabahagi ka sa gawa. Amen. Sa misyon ng Panginoon. Alam niyo po ba na yung pinakamahal na pedicure matatagpuan po ito sa London. Alam niyo kung magkano? Yes. Magkano sa tingin niyo yung magpapaganda doon sa malanila mong paa? O mukhang kamuting kahoy. Wala na ngayon, panahon ng tag-ulan, maraming okay. Yung luxurious na pedicure, ano ba yung magkano? Sige, yes. 3 pagin. Pulubi ka. Pulubi ka pa rin. Alam niyo kung magkano? It's $2,500 US. Malapit. 125,000 pesos. Ulit? 125,000 pesos. Pinaka-luxurious ang gusto mo nito kayo. Pedicure na trabaho nito. Ang tawag sa kanila si Margaret Dobbs, London Soul Spa. Kaya kilala siya sa Queen of Feet. Grabe, ano? Ang sarap. Kaya kayo mga nagpe-pedicure, taas nyo ang inyong mga ulo. Wag ho kayo mahiya! Ano? Nagiging sa susunod. Grabe. Nakakalula. Nabanggit nga po ni Pastor Ace. Spa, ano yun? Pedi and Money sa US, $150. Tinulit siya ng kanyang kaibigan. Parang, bibili na lang yata ako ng ano. $150. Ano yun? 75,000? 7,500? No, nasa 8,000 pesos. Pedi and Money. Pero pulubi ka pa pala noon kumpara dito. Ano? Pero tingnan nyo, paano mo mapapaganda ang mga paa na hindi gumagastos? Ang sabi ng ating talata, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Sabi mo sa katabi, ang ganda-ganda. Amen. Now every time you preach, you share the good news. Gumaganda. Hindi lamang ang yung mga paa. Kasi hindi ito literal na paa. Bakit? Kasi po ito po yung pagsasabi ng Isaiah 52:71. Sa Old Testament, ang sabi doon sa Isaiah, how beautiful on the mountain are the feet on the one who brings
good news or news of peace, who announce good things, who announce salvation, who says Zion, to Zion, your God reigning. Alam niyo po yung context po nito. Ito po yung panahon na sila'y alipin ng Babylon. At pagkatapos, ito yung panahon na sila ay iaalis na sa pagkatitin. Kaya mula doon yung sa Zion na yun, dadali na ngayon sila sa lupang panahon. Okay? O doon sa Israel. Dahil sa kanilang pag-aalipin ng matagal na panahon ngayon, ito yung good news. Sabihin nga po natin, good news. Nabanggit na rin ni Pastor Grace last time. Diba yung glad tidings? Na bakit ngayon ito pino-compare doon sa pagbabalik o pag-share na mabuting balita na ito po hinahanap ko sa pagbabahagi ng mabuting balita dahil mula doon sa pagkailipit, nagbibigay sila ng balita ng pagkaalala. Amen? Diba? Pagkaalipin sa kasalanan, pagkaalipin sa kaaway, ngayon, pinapalaya na sila. Amen? Lahat ng mga tumanggap ng good news ay nakalaya. Sino po rito malaya na pumalagpak sa Panginoon? Amen. Diba? Pinalaya ka at pinatawad. Kumbaga, meron ka ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. The same thing, ito, kaya kasi sinasabi niya, napakaganda na mga tao nag-share ng good news. Hindi po ito panlabas, kundi ito yung nakikita ng mga tao. You are the messenger. Huwag mo nang dagdagan ng pangalaman. Alam na nila. Amen. Alam na nila yun. Marami na. Huwag mo nang dagdagan. Dagdagan mo. Hindi pang pamahal. Amen. So lastly, bakit kailangan hindi natin manahimik? O huwag tayong manahimik kasi merong kapangyarihan sa proclamation. Sabihin nga po natin, there is power in proclaiming God's word. Amen. Dito po sa Romans 10:17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi kung ano-ano mapapakinggan nyo para magmula ang pananampalataya. Hindi yung kwento ng iyong kapitbahay. Okay? Para lumakas o tumibay ang iyong pananampalataya. Kung hindi, sa pamagitan daw na salita ng Panginoon. Pero bago yan, balik ulit tayo. Nahihilo na ba kayo? Sa pagbabalik-balik. Ano? Bago sinabi ito sa Romans 10:17, ano yung bago ang 17? 16. Hirap ano? Hirap ito na si Pastor. Sabi ko na kailangan daw huwag manahimik kasi nakatulog. Okay, sige. Ang sabi doon, may problema. Kasi doon sa 16, ang sabi nito, but they have not all obeyed the gospel. Kanina, ang ganda daw. Diba? Kailangan daw i-share. Diba? Kailangan i-preach yung gospel para magkaroon ng pananampalataya at tumawa. Nagawa na nila. Kaya lang, hindi daw lahat. Sabihin na natin, hindi lahat. Sa kanila, lahat pwede maligtas. Amen. Pero hindi daw lahat. Nakinig ko, sumunod. Kasi pwede lahat makapakinig. Pero hindi lahat pwede mag-obey. So, even the best messenger face rejection. Kaya nga po si Jeremiah, diba? Tinawag na wicked na ako. Tama ba? Naiiyak siya kung sa mga kalalagayan ng tao. Okay, sana si Jonah. Diba, baliktad. Si Jonah ang naiiyak dahil tumangga. Nung nagsisi yung Nineveh. Diba? Pero hindi daw lahat naniniwala. Si Jesus, sabi nga po rito sa John chapter 12, 36 to 37, sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo maging anak ng liwanag. Hindi sumampalataya kay Jesus ang mga Hudyo. Pagkatapos nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. 37, kahit na nasaksiyan nila ang maraming hiwalang ginawa niya, hindi pa rin sila
Maniwala sa Kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. The same thing, yung sinasabi ni Paul. Copy paste. Ano? Ito na yun eh. Copy paste. Ano sabi ni Paul? Panginoon, sino ang maniniwala sa aming binabalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Diba? Naging malala ang Diyos, naging malala si Jesus, pero meron pa rin pala hindi maniniwala. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yun. At least sinabi mo. Diba? Kanina si Ezekiel, nasabi ng Panginoon kay Ezekiel, babalaan mo sila. Sabihin mo sila, kapag sinabi kong sabihin mo sa kanila, sabihin mo. Nasa sa kanila na kung makikinig sila o hindi. Kaya huwag kang mag-study. Na, Lord, bakit gano'n? Nakasama ko sa cellphone, tapos nawala. Umalit na sila minsan, oh, baka sa susunod, tingnan mo natin. Kasi hindi lahat susunod. Ibig ba sabihin, dahil hindi lahat susunod, ayaw na lang natin. Diba? Hindi po. O dahil hindi sila susunod, mananayin na lang tayo. Hindi. Kailangan ipagpatuloy pa nila. Don't let rejection silence. Amen. Na dahil hindi ka pinalugan, pinatawanan ka pa, inalumuraan ka pa, okay. The seed of the gospel may take years to grow. May kwento si Sister Isa, Pastor Isa, doon sa kanyang America. Talagang grabe. Ako, pagkatapos ng kumilala sa Panginoon, ngayon siya leader. On fire sa kanya. Marami kayo siya. Parang ang hirap dati siya lang, tago ng tago. Di ba? Umuoo, pero pagpanawa na ng cell group, wala. Naranasan niyo, di ba? Sa leader. Sumasang-ayon, pero pagkatapos, ganda mo lang, wala. Okay lang. Huwag kayong mag-discourage doon. Huwag kayong isipin na na-reject kayo. Si Jesus na na-reject. Yung mga propeta na na-reject. Yung mga apostol na na-reject. Pinagsabihan pa ng masakit. Pinatay pa. Diba? So, it will never run down. It will never grow if it's never planted. Ang hirap, walang nagtayo. Amen. Ang hirap, walang nagsabi. Kaya dapat, may magsabi. Okay? Bulong mo ulit sa katabi mo. Sabihin mo na. Diba? Kailangan sabihin. Papaalalanan mo na. Okay? So, the power of the word. Sabi nga, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Faith is not born from cleverness, but from God's word. Hindi daw ito dahil sa galing ng iyong pananalita para may naligtas. Kasi hindi ikaw ang pagliligtas. Ang kailangan mo lang, sabihin, warn, diba, proclaim, ipahayag. Hindi daw ito sa husay ng argument. Kung hindi, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan magbago ng buhay. Amen. Diba? Tayo yung pagkakataon na kaya magbago ng Diyos. Pwede mo yung kakaiba ang Panginoon. Ang salita ay para daw hindi na kahit itanim sa tuyo at matigas na lupa. Meron po itong mapangyarihan tuyo. Amen. May kapangyarihan tuyo. Huwag mong hayaan. Ang goal po natin, to solve. Amen. Magsabi. Hindi mo trabaho na baguhin sila. Amen. Hindi mo trabaho na pilitin sila. Ang trabaho mo, magtanim. Ang trabaho mo, shape the gospel. Sabi nga po, huwag maliitin yung epekto ng simpleng mahal ng Jesus. Kasi may mga pagkakataon, ang sabi nga, ang Diyos ang naghahanda. Amen. Na madalas, hindi tayo alam na magsabi sa kanila. Parang yun, yung babae na naghilig, di ba? Yung mga tao kinakausap ng Panginoon. Preparation lang yun. Pero totoo, yung conversion na yun, mangyayari kapag meron kong share, nag-proclaim. At dahil dito, nagkakaroon ng pagtuloy, ng paglago. Kaya huwag mo sinulta ng bahagi. Kahit hindi mo alam lahat ng sagot.
Ang totoo, hindi talaga alam lahat ng sagot. Amen. Kaya hindi mo kailangan manahimik. Amen. Ipahayag ang salita at hayaan mo ang Diyos ang magdala ng buhay. Amen. Conclusion. So, bakit kailangan natin basagin yung katahimikan? Dahil may responsibilidad tayo magsalita. Kung walang magsasalita, walang makakarinig ng mabuting salita. Dahil may mga tao patungo sa walang hanggang pagkahiwalay ni Kristo ay kapahamakan. Dahil ang salita ng Diyos na dala natin ay may kapangyarihan. Sabi nga, ang nakasyon. Diba? Sa gospel, kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos sa kalilig na salita. Kapag manatiling tahimik ang simbahan, lalong lumalakas ang alilingan. Ngunit, kapag nagsalita tayo, nagsisimula yung muling may diba? May liwanag, lalo na kung yung Ebanghelyo. Tumayo po tayo lahat. Ito po yung ating panawagan. Break your silence. Share a verse on social media. Kaya po, pwede niyo po i-share yung Romans chapter 10, 9 to 10. Diba? Start a conversation. Or yung Romans 10:13. Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Start a conversation with your office mate, kaklase, diba? At imbitahan po sa Diyos. Then use opportunity, every opportunity in the gym, in the market, or at the family gathering. Tandaan po natin, every word of the gospel could be the spark that changes the life. Manalangin po tayo. O Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras. Salamat po dahil meron kang dakilang pag-ibig sa amin. Nais mong baligtas ang lahat. Subalit meron po kaming responsibilidad na walang mananampalataya, walang tatawag sa iyo, Panginoon. Kung hindi sila mananampalataya. At hindi sila mananampalataya, Panginoon, kung hindi nila maririnig ang iyong mabuting balita. At hindi rin sila makakapakinig ng mabuting balita kung walang mga ngaral. At kung walang mga ngaral, hindi walang mga ngaral kung walang nagsuko sa oras ko na ito. Katulad ni Isaiah, ni Jeremiah, ng mga alala, sinasabi mo sa amin, go and share the gospel. Go and make disciples. Father God, kayo po yung mangusap sa amin. Alam mo yung mga sitwasyon namin. Alam mo yung kakulangan namin. Pero sa kabila naman, sapat ang iyong biyaya. Makikita namin ang iyong kapangyarihan na gagawa sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila ng aming mga limitasyon, O Diyos. Gusto mong mas lalo mangibabaw ang iyong kapangyarihan. Kaya mo po mag-provide. Hindi namin kailangan tumigil sa paghahanap buhay. Hindi namin kailangan mag-resign sa aming mga work para i-share ang mabuting balita. Hindi namin kailangan pumunta ng ibang bansa para ibahagi ang iyong pag-ibig. Kundi kung saan man kami naroroon ngayon, Lord, gamitin mo po kami. Tulungan mo nga po kami na babalahanan sila. Bigyan ng warning. Ipahayag ang iyong dakilang pag-ibig. Ang iyong dakilang plano, Panginoon. Lord, ayaw mo sila mapahag. At ang kaligtasan nila ay para sa lahat, Panginoon. Lalo hindi ko ng aming mga mahal sa buhay. Give us boldness. Lord, i-prepare mo po yung kanilang mga puso. Pero kahit anong panalangin namin ng pag-prepare, Lord, kung hindi naman kami magsasalita, sayang po yung preparation. Kaya sa oras na ito, binibring po namin yung silence, Panginoon. Magsisimula kaming maging maingay para sa iyo. Hindi para sa aming sarili. Magsisimula kaming magpahayag ng iyong mabuting balita. Magsisimula kami mag-share, Panginoon, mag-post, Panginoon. Hindi, I feel lonely. I feel sad. Kundi, Lord, sa oras na ito, mas mangibabaw yung dakilang pag-ibig mo sa amin. Na bawat tatawag sa iyo, Panginoon, ay iligtas mo.
Panginoon, narito kami. Send us. Use us, Lord. Narito po ang iyong mga anak. Narito po ang iyong mga disipulo, Panginoon. Narito po ang iyong mga mananampalataya para ipangalandakan ang mabuting balita. Para ipagmalaki, Panginoon, ang ginawa ng iyong anak sa krus ng Calvary. Gamitin mo po kami para sa iyong Calvary. At naman, ng mga kakulangan, naman mga problema, Panginoon, Lord, makikita namin ang iyong kapangyarihan ang siyang mag-aayos. Salamat po na marami. Sa iyo ko tinitiwala ang bawat isa ang iyong salita, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon, ay maging buhay, Panginoon. Na magpupush sa amin, magpupulak sa amin, Panginoon. Hindi kami papatahimikin, Panginoon, hanggat hindi namin ito ginagawa. Kaya mula ngayon, Panginoon, Holy Spirit, convict us. Speak to us kung sino yung aming dapat siya, kung sino yung dapat namin alalahanan. Lord, binubuksan namin ang aming tenga, binubuksan namin ang aming spiritual na mata, Panginoon. Nakita namin yung kalalagayan nila. Nakita namin yung ano ang nais mong mangyari. Bigyan mo kami ng tenga na hanggang makinig sa mga utos na gusto mong maganda. Sa darating na linggo, Panginoon, sa linggo magdalaan. Lord, help us to be sensitive and obedient for your word. Thank you so much. We love you, Lord. We honor you.